May contradictions nga ba sa Biblia? Ang mga atheist at Muslims ay mahilig maghanap ng kamalian sa Biblia upang sirain ang ating tiwala dito at upang lumipat tayo sa kanilang relihiyon. At magaling sila sa ganito dahil may mga contradictions di umano silang nakikita sa 4 Gospels, sa Matthew, Mark, Luke at John. Kaya sa video na ito ay aaralin natin ang alleged contradictions na ito isa-isa. Alleged contradiction number 1. Sino ang ama ni Joseph na asawa ni Mary? Ayon kay Matthew ay si Jacob, ngunit ayon kay Luke ay si Heli. So sino ba talaga? Kung mapapansin nyo, ang genealogy ni Matthew ay nagsimula kay Abraham hanggang kay King David, King Solomon at iba pang prominenteng tao sa Biblia, mapababae man o lalaki, Hudyo man o Hentil. Yun ay dahil nais lamang ipakita ni Matthew na ang ating Lord Jesus, ang promised Savior from the son of King David, na magliligtas sa lahat, Hudyo man o Hentil. Pansinin din ang term na ginamit ni Matthew dito, Jacob begat Joseph. Pag sinabi mo kasing begat, ay literal na ikaw mismo ang magulang ng isang bata. Kaya walang dudang si Jacob nga ang ama ni Joseph. Kung mapapansin niyo naman sa genealogy ni Luke, ay pabaligtad ang estilo niya. Nagsimula muna siya kay Lord Jesus going back to Adam. At kung titignan mong maigi ang buong paragraph na ito, ang subject o tinutukoy dito ay si Lord Jesus, hindi si Joseph. Para maunawaan ninyo ang aking sinasabi, basahin muna natin ang Luke chapter 3 verse 23 to 38 sa English. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli, which was the son of Matthat, and so on. Kaya taliwas sa pagkakaintindi ng karamihan, hindi sinasabi ni Luke na si Heli ang ama ni Joseph, sapagkat si Lord Jesus po ang kanyang tinutukoy na the son of Heli, the son of Matthat, and so on. Dahil ang son ay nangangahulugang din descendant o apo. Bilang halimbawa, ayon sa verses na ito, our Lord Jesus Christ is the son of David. Ibig ba sabihin nito ay literal siyang anak ni David? Of course not, dahil ilang generations po ang kanilang pagitan. So, from Mary's bloodline, Jesus is the son of Heli, the son of David, the son of Adam, and the son of God. Kaya walang kontradiksyon. Alleged contradiction number 2. Sino ang ika-12 apostol? Ayon kay Matthew at Mark ay si Thaddeus, habang ayon kay Luke ay si Judas na kapatid ni James. So sino ba talaga? Wala talagang contradiction dito dahil si Judas na kapatid ni James ay tinatawag ding Thaddeus, gaya ni Simon na tinatawag ding Peter. At kung mapapansin nyo, dalawa ang Simon at dalawa din ang Judas na apostol. So para maiwasan ng kalituhan, madalas ay sa other name tinatawag sila Peter at Thaddeus. Kaya walang contradiction. Alleged contradiction number 3. Alam na ba ni John the Baptist na ang ating Panginoong Jesus ang Messiah bago pa siya magpabautismo o pagkatapos na? Ayon kay Matthew, tila ba alam na niya noong sinabi niyang, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo, bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Ngunit ayon naman kay John, hindi pa, dahil nalaman lamang ni John the Baptist na si Lord Jesus ang Christ nang makita niyang bumaba at nanatili sa kanya ang banal na espiritu. So ano ba talaga? Alam nating sina Lord Jesus at John the Baptist ay magpinsan, ngunit kahit ganoon ay never ni-reveal ni Lord Jesus na siya ang Messiah kahit kanino, hanggang sa itinakdang oras. In fact, sinabihan pa nga niya ang kanyang mga disipulo na huwag itong ipagsabi. Ngunit alam ni Elizabeth ang tungkol dito, tama? Ever since dumalang noon sa kanila si Maria, so posible na sinabi niya ito kay John. Tandaan, si John the Baptist ay lumaki at nagkaisip sa ilang, hindi sa piling ng kanyang mga magulang, dahil siya ay pinili ng Diyos upang maging propeta at tagabautismo. Kaya nang sinabi niya kay Lord Jesus na, "Ako po ang dapat magbabautismo sa inyo," ay sinabi niya ayon out of humility. Dahil kilala ng lahat si Lord Jesus na may malawak na karunungan at kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao, bago pa man magsimula ang kanyang public ministry. Kaya walang contradiction. And speaking of John the Baptist, alam niyo bang hindi naman talaga siya nagduda kay Lord Jesus noong siya ay nakulong? Kaya siya nagsugod ng mga alagad upang itanong kay Lord Jesus kung saan na ba talaga ang ipinangakong tagapagligtas o maghihintay pa sila ng iba ay upang itanong ng patago kung makakalaya ba siya sa kulungan. Paano ko nasabi? Pansinin ang sagot ni Lord Jesus sa kanya.
Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga kitongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Ang lahat ng ito ay kinote ni Lord Jesus sa Isaiah chapter 35 verse 3 to 6. Ngunit sadyang iniskip niya ang verse 4 bilang hidden message kay John the Baptist na hindi siya makakalaya. Anyway, dumako tayo sa alleged contradiction number 4. Ano ang pagkakasunod-sunod ng mga tukso ni Satanas sa ating Panginoong Hesus? Ayon kay Matthew, ang una ay ang tukso na gawing tinapay ang mga bato. Ang pangalawa ay ang tukso na tumalon siya mula sa tuktok ng templo. At ang pangatlo ay ang tukso sa lahat ng kaharian sa mundong ito. Ayon naman kay Luke, una, ang tukso na gawing tinapay ang mga bato. Ang pangalawa ay ang tukso sa lahat ng kaharian sa mundong ito. At ang pangatlo, ang tukso na tumulong siya mula sa tuktok ng templo. So ano ba talaga? Well, hindi naman po ito isang contradiction. At hindi naman po history book ang Bible, na strictly chronological dapat ang order. Kaya may kalayaan ng authors ng Gospels kung sa paanong order nila ilalahad ang kwento nang hindi nagbabago ang overall message. Kaya walang contradiction. Alleged contradiction number 5. Mag-isa lang ba pinasan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang krus o may tumulong sa kanya? Ayon kay John, si Lord Jesus ang nagpasa ng kanyang krus patungong Golgotha. Ngunit ayon kay Matthew, Mark at Luke, may isang lalaking nangangalang Simon na taga Cyrene na inutusan ng mga sundalong Romano na pumasan sa kanyang krus. So ano ba talaga? Una sa lahat, sagutin muna natin ang tanong. Bakit ba kailangan ng 4 Gospels? Bakit hindi isa na lang? Mga kapatid, nasusulat po sa salita ng Diyos na ang anumang salita ay kailangan patunayan ng 2 o 3 saksi. Kaya hindi lang po 2 o 3 saksi ang binigay sa atin ng Diyos, kundi 4. Dahil ang Gospels of Matthew, Mark, Luke at John ay naglalaman ng kanilang testimony o patotoo kay Lord Jesus. Iba-iba nga lang ang kanilang paraan ng pagsasaraysay ng mga nangyari. Ang napansin ko sa Gospel of John compared sa other 3 Gospels ay may mga minor details talaga siya na hindi binanggit, gaya ni Simon na taga Cyrene at ang mga babaeng nagiiyakan sa daan. Dahil hindi doon nag-focus si John kundi kay Lord Jesus lang. At ito, ang literary style na kung tawagin ay spotlighting, kung saan ang mga minor details o character ay sadyang di na binanggit pa ng isang writer upang hindi mawala ang atensyon ng readers sa main topic. Ngunit hindi ibig sabihin na porkit hindi binanggit ay hindi na ito nangyari. Bilang halimbawa, kung napanood ninyo ang aking video tungkol sa history ng Bible at ikukumpara ninyo sa iba, ay mapapansin ninyo na mayroon akong hindi binanggit na detalye o tao, gaya ni na Martin Luther, John Huss at iba pa. Iyon ay dahil nag-focus ako sa mga martir na nag-alay ng kanilang buhay para makarating sa atin ang Biblia sa wikang naiintindihan ng lahat. Ngunit hindi ibig sabihin na porket hindi ko binanggit si Martin Luther ay wala na siyang contribution. Ganon din po sa Gospels. Inilagay sa Bible ang 4 Gospels dahil they supplement each other. Ibig sabihin, may karagdagang impormasyon ka makukuha sa bawat isa, kaya walang contradiction. Dahil hindi porket hindi nabanggit ni John ang pagpasa ni Simon na taga Cyrene sa krus ni Lord Jesus ay hindi na ito nangyari. Alleged contradiction number 6. Anong araw at oras napako sa krus ang ating Panginoong Hesus? Ayon kay John, nangyari ito on the 6th hour, on the preparation of the Passover. Ayon naman kay Mark, ay sa 3rd hour ito nangyari, on the feast of Passover. So ano ba talaga? Alam niyo bang ang umpisa ng araw sa ancient Israel is from 6:01 p.m. to 6 a.m.? Kaya ang first hour after 6 a.m. is 7 a.m. Ang 3rd hour is 9 a.m. at ang 6th hour is 12 noon. Ibig sabihin, ayon kay Mark ay 9 a.m. ito nangyari, habang ayon kay John ay 12 noon ito nangyari. So ano ba talaga? I-compare muna natin sa other Gospels ang event na ito para malinawan tayo. Ayon kay Luke at Matthew ay umaga iniharap ang ating Panginoong Hesus sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo bago siya dalhin kay Pilate at ipapako sa krus. So nag-a-agree sina Luke at Matthew kay Mark na umaga nga napako sa krus ang ating Panginoong Hesus. Ang kay John lang talaga ang naiiba. Bakit kaya? Yun ay dahil Roman time ang ginamit ni John sa kanyang gospel. At sa Roman time, ang umpisa ng araw ay 12 a.m.
So, ang 6th hour after 12 a.m. is 6 a.m. Regarding naman sa araw, ay wala namang sinabi si John na the day before the Passover ito nangyari. Ang sinabi lang niya ay on the preparation of the Passover. At since 6 a.m. ang kanyang pagtala, kagigising pa lamang ng mga tao nito ng ganitong oras at mag-uumpisa na silang maghanda para sa pista ng Pasko. Kaya walang kontradiksyon. Bilang patunay na Roman time ang ginamit ni John sa kanyang gospel, tignan natin bilang halimbawa ang John chapter 1 verse 39. Dito ay inanyayahan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo sa kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. At ito ay nangyari noong 10th hour. Sa Jewish time, ang 10th hour ay alas 4 na ng hapon o paggabi na. Kaya it makes more sense na ang 10th hour na tinutukoy dito ay 10 a.m. dahil ito ang tumutugma sa context. Alleged contradiction number 7. Saan ipinako ang ating Panginoong Hesus? Ayon kay Matthew, John at Mark ay sa krus. Ngunit ayon kay Luke na sumulat ng Acts ay sa puno raw. At ang sabi din ng iba, gaya ng Jehovah's Witnesses, ay sa pole o tulos daw siya ipinako. At isang pako lang daw ang ginamit para sa dalawang kamay at isang pako lang din para sa dalawang paa. So ano ba talaga? Malinaw sa mga bersong ito na sa krus talaga ipinako ang ating Panginoong Hesus. Pinasan nga din ito ni Simon na taga Cyrene, kaya imposibleng isang puno ang daladala niya. Dahil paano mo nga naman mabubuhat ang isang buong puno? At malinaw din mula sa John, chapter 20 verse 25, na higit sa isang pako ang ginamit sa kanyang mga kamay, dahil nails ang ginamit na word ni Thomas dito. Kaya imposible ang claim ng Jehovah's Witnesses. Anyway, kaya lamang sinabi sa Acts, chapter 5 verse 30, na sa puno siya ipinako, ay dahil ayon sa lumang tipan, isinumpa ng Diyos ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ibig sabihin, isinumpa ng Diyos ang katawang lupa ni Kristo para sa atin, upang matubos tayo mula sa sumpa ng kautusan. At hindi ba't ang punot dulo ng lahat ng ito ay ang pagkakasala ni Adan at Eva mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama? Ibig sabihin, niligtas rin niya tayo mula sa sumpa ng kamatayan mula sa punong ito. Kaya walang kontradiksyon. Dahil sa mismong Gospel of Luke ay binanggit niya na krus nga ang pinasan ng Panginoong Hesus at ni Simon na taga Cyrene. Alleged contradiction number 8. Ilang magnanakaw sa krus ang tumuya sa ating Panginoong Hesus? Ayon kay Matthew ay 2, ngunit ayon kay Luke ay 1 lang. So ano ba talaga? Wala naman talagang kontradiksyon dito. Isipin mo na lang, ito ang unang pagkikita ng ating Panginoong Hesus at ng 2 magnanakaw, kaya hindi pa nila siya kilala. Pagkapako sa krus ng ating Panginoong Hesus ay tinuya siya ng mga dumadaan, ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan, maging ng mga sundalong Romano, kaya paniguradong nahawa ang 2 magnanakaw initially, at nakituya din. Ngunit dahil ang ating Panginoong Hesus ay hindi gumanti sa kanila ng sagot at sa halip ay ipinagdasal pa sila sa Diyos Ama na patawarin sila, ay natauhan ang isa sa mga magnanakaw at sinaway ang isa pang magnanakaw na tumutuya sa Panginoong Hesus. Kaya walang kontradiksyon. Alleged contradiction number 9. Ano ang mga huling salita ng ating Panginoong Hesus sa krus? Ayon kay Matthew at Mark, ito ay, Diyos ko, Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Ayon kay Luke, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At ayon naman kay John, naganap na. So ano ba talaga? Kung babasahin mo ang Matthew at Mark, pagkatapos itong sabihin ng Panginoong Hesus, ay tinuya pa siya ng mga dumadaan at binigyan ng maasim na alak bago siya sumigaw ng malakas at nalagutan ng hininga. Kaya hindi imposibleng in between ay may iba pa siyang sinabi na hindi naitala o sadyang hindi isinalaysay ni na Matthew at Mark, ngunit naitala at isinalaysay ni na Luke at John. At gaya nga ng sinabi ko kanina, the Gospels supplement each other. Kaya walang kontradiksyon dahil lahat ng ito ay ang mga huling salita ng ating Panginoong Hesus sa krus. Alleged contradiction number 10. Kailan nahati sa gitna ang tabing ng templo? Ayon kay Matthew ay after ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Ayon naman kay Luke ay before ng kanyang pagkamatay. So ano ba talaga? Makikita mo lang ang contradiction na ito sa mga bagong salin ng Biblia. Ngunit sa King James Version ay walang kontradiksyon.
dahil ang ginamit na word ng mga newer translations para sa salitang kai ay then, imbis na and. Kaya magkakaroon talaga ng impression sa readers na pag may salitang then na nagdudugtong sa dalawang pangyayari ay mayroong nauna at mayroong nahuli. Ngunit in reality ay walang nauna o nahuli dahil sabay itong nangyari, kaya walang kontradiksyon. Alleged contradiction number 11. Ilang araw na natiling patay ang ating Panginoong Hesus? Hanggang sa pangatlong araw o 3 araw at 3 gabi? Sa ancient Israel, ang bilang nila ng araw ay nagsisimula sa gabi, kaya ang kanilang weekly Sabbath ay nagsisimula ng Friday ng 6:01 p.m. hanggang Saturday ng 6 p.m. At nakuha nila ito mula sa Book of Genesis dahil ang unang 6 days of creation ay nagsimula sa gabi hanggang sa umaga. Ibig sabihin, kung Friday 3 p.m. namatay ang ating Panginoong Hesus, pagpatak ng 6:01 p.m. ay panibagong araw na. So, counted na as one day ang Thursday 6:01 p.m. to Friday 6 p.m. Then, ang second day is from Friday 6:01 p.m. to Saturday 6 p.m. Then, ang third day is from Saturday 6:01 p.m. to Sunday 6 p.m. So tama lang na hanggang sa pangatlong araw o 3 araw at 3 gabi na natiling patay ang ating Panginoong Hesus. Dahil from Thursday 6:01 p.m. to Sunday 6 p.m. ay mayroon ngang 3 days and 3 nights. Kaya walang kontradiksyon dahil parehas lamang na within 3 days o after 3 days and 3 nights ang lumipas bago ang kanyang muling pagkabuhay sa linggo ng umaga. Alleged contradiction number 12. Paano namatay si Judas Iscariot? Ayon kay Matthew, siya ay nagbigti. Ayon naman kay Luke na nagsulat ng Acts, siya ay nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. So ano ba talaga? Para maunawaan natin ito, ay magbibigay muna ako ng halimbawa. Nakakita ka na ba ng bangkay ng hayop o ng tao? Hindi ba't matapos ang ilang araw ay lumulobo ang tiyan nito? Yun ay dahil may 4 na phases ang decomposition ng isang patay na katawan. Ang first phase ay hypostasis o ang pagkaputla ng bangkay dahil sa paghinto ng blood circulation. Ang second phase ay algor mortis o ang panlalamig ng bangkay dahil sa hindi na nagfa-function ang brain na siyang thermoregulator ng ating katawan. Ang third phase ay rigor mortis o ang pagtigas ng bangkay dahil wala ng production ng adenosine triphosphate o ATP na siyang pagkain ng ating muscles. At ang fourth phase ay ang putrefaction o ang paglobo ng tiyan ng bangkay dahil sa putrid gas formation na galing sa mga bakterya na kumakain sa nabubulok na laman. So, kung si Judas ay nagbigti sa sanga ng isang puno, eventually ay lolobo ang kanyang tiyan at bibigat ang kanyang bangkay. Kaya mapuputol ang sanga, babagsak ang bangkay, at dahil distended na ang tiyan, ay sasabog ito dahil sa increased pressure at lalabas ang bituka. Kaya walang kontradiksyon dahil ang salaysay ni Matthew ay kung paano nagpakamatay si Judas. At ang kay Luke naman ay kung ano ang nangyari sa bangkay ni Judas matapos niyang magpigti. Alleged contradiction number 13. Sino-sino ang nagpunta sa libingan ng ating Panginoong Hesus sa araw ng linggo? Ayon kay John ay si Mary Magdalene. Ayon naman kay Matthew ay si Mary Magdalene at ang isa pang Mary. Ayon kay Mark, si Mary Magdalene, si Mary na ina ni James at si Salome. At ayon kay Luke, si Mary Magdalene, si Mary na ina ni James, si Joanna at ang iba pang kababaihan. So sino-sino ba talaga? Kagaya ng nasabi ko kanina, ang literary style ni John ay spotlighting. Kaya may minor details siyang piniling hindi isama. Ngunit kung babasahin mo ang next verse, ang sabi ni Mary Magdalene, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Kaya walang kontradiksyon dahil mababasa mo mismo sa Gospel of John na may ibang ang kasama si Mary Magdalene na maaaring 3 o higit pang babae. Alleged contradiction number 14. Kailan bumukas ang libingan ng ating Panginoong Hesus? Ayon kay Mark, John, at Luke, bago makarating ang mga babaihan, ngunit ayon kay Matthew, ay pagkarating nila, saka pa lamang ito binuksan ng anghel. So ano ba talaga? Wala naman talagang contradiction dito, dahil kung i-check mo sa Greek ang salitang came na ginamit ni Matthew, ito ay erkomai, na nangangahulugang to come o kaya ay go. Kaya ang sinasabi lang ni Matthew ay habang papunta sina Mary Magdalene at ang iba pang kababaihan sa libingan,
ay doon nagkaroon ng malakas na lindol at naigulong na ng anghel ang batong nakatakip sa libingan bago pa sila makarating. Kaya walang kontradiksyon. Please thumbs up, subscribe and hit the bell button if you not yet.